Umalis na si Ghislaine matapos nitong matanggap ang hinihingi niyang pera. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay ang mga gwardya na pinabagsak ni Belinda. Nagtago ang matabang pusa dahil natatakot ito sa galit ng kanyang amo. Humingi ng pasensya si Bernath sa kanyang young lady, hindi niya raw inasahan na malakas pala si Ghislaine salungat sa mga impormasyon na kanilang nababalitaan. Sinabi niya rin na may kasalanan daw siya dahil hindi niya raw ito nakilatis ng mabuti bago sila naglaban. Hindi nga rin daw niya inasahan na sa isang iglap ay magagawa nitong makapagpalabas ng mana na higit pa sa mana ng isang advanced level knight. Hindi pa rin makapaniwala si Amelia sa naging pagbabago ng ating bida. Tinanong ni Bernath ang kanyang young lady kung gusto ba raw nitong ipaalam niya sa Delphine Duchy kung ano ang nangyari doon. Bigla na lang sinampal ni Amelia si Bernath nang dahil sa naging tanong nito. Sinabihan ni Amelia ang kanyang guard knight nang mag-ingat daw ito ng pagsasalita, naiintindihan ba raw nito kung anong klase ng tao si Duke Delphine. Kapag nalaman nga raw nito ang insidente na nangyari ngayon ay tiyak na magiging katapusan na nila. Sinabi ni Amelia na ang rason daw kung bakit sikreto siyang nakikipagtulungan kay Duke Delphine nang hindi nalalaman ng kanyang ama, ay nang dahil sa mayroon daw silang lihim na kasunduan. Susuportahan nga raw siya ni Duke Delphine sa kanyang binabalak na rebelyon, kapalit ng pagtulong niya para mapabilis ang pagpapabagsak sa Perdium territory. Kapag kumalat nga raw ang nangyari ngayon ay sigurado rin siya na ipapapatay siya ng kanyang mga kapatid. Sinabi rin ni Amelia na kung alam nga raw ni Ghislaine ang sikreto ng kanilang merchant guild, maaaring may nalalaman na rin daw ito sa kanyang pakikipagkasunduan. Kailangan nga raw nilang mapatay ang ating bida kahit na ano pa man ang mangyari. Tumugon si Bernath at sinabi sa kanyang lady na naiintindihan niya raw ito. Nagtanong si Amelia kung kamusta raw ang naging kondisyon ng katawan ni Ghislaine. Sumagot si Bernath nang nakapag-iwan daw siya dito ng maliliit na sugat sa iba't ibang parte ng katawan at nasugatan niya rin daw ito ng malaki sa isa nitong balikat. Binanggit din ni Bernath na bukod raw doon ay malamang hindi pa rin daw ayos ang kondisyon ng ating bida nang dahil sa paggamit nito ng napakalaking halaga ng mana. May biglang ipinag-alala si Bernath, sinabi niya sa kanyang young lady na hindi raw nila maaaring utusan ang mga kabalyero ng kanilang teritoryo kung ayaw nilang makapag-iwan ng kahit na anong bakas. Sinabi ni Amelia na alam niya raw ito, kaya nga raw may mga sinanay na sila para sa mga ganoong sitwasyon. Nabigla si Bernath noong maintindihan na nito ang tinutukoy ng kanyang young lady. Gusto na nga raw nitong pagalawin ang mga sikreto nitong tauhan na kung tawagin ay wildcats. Binubuo ang mga ito ng mga tao na dating naulila ng dahil sa digmaan. Ang ilan nga raw sa mga ito ay may natatanging talento at tinatawag na mga wildcat traffickers. Sinabi ni Amelia na ipapadala nga raw nila ang mga wildcat traffickers sa lugar na kanyang minarkahan. Magbuo nga raw ang mga ito ng grupo na may 12 miyembro, na siyang mga bihasa sa paggamit ng mana. Agad naman na naintindihan ni Bernath ang pinaplano ng kanyang young lady. Ang bangin nga raw na minarkahan nito ay ang pinakamakitid na daan mula sa Rayfold territory patungo sa Perdium territory. Masikip at liblib nga raw ang lugar na ito kaya ito na ang pinakamagandang lugar para mapatahimik na nila ang mga kailangan nilang patahimikin. Sinabi ni Bernath na sasabihan na niya nga raw ang mga wildcat traffickers at nang makapaghanda na agad ang mga ito. Kumukulo ang dugo ni Amelia sa tuwing naaalala niya si Ghislaine, sisiguraduhin niya nga raw na magbabayad ito sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya. Naglalakbay ang ating bida sakay ng dinala nilang karwahe. Sa loob ng sasakyan ay kasalukuyan nitong binibendahan ang mga tinamo nitong pinsala. Naisip ni Ghislaine na malamang ay hindi sila basta-bastang paaalisin ni Amelia. Tinanong ni Fergus ang kanilang young master kung sigurado ba raw ito na ayos lang ito. Sumagot naman ang ating bida nang wag daw mag-alala si Old Man Fergus dahil balewala raw ito sa kanya. Naisip ni Ghislaine na hindi nga raw masyadong malalim ang mga tinamo niyang sugat, hindi na nga rin daw ito masama kahit na napasobra siya sa kanyang pakikipaglaban. Naisip niya rin na ang 20,000 gold nga raw na natanggap niya kay Amelia ay sapat na para mapunan ang kakailanganin niyang pera para maisaayos ang kanilang teritoryo. Ayos nga raw sana kung mapapatay na niya agad si Amelia, kaso nga lang daw ay tiyak na magdudulot ito ng isang digmaan. Hindi niya raw maaaring ilagay sa panganib ang kaligtasan ng kanilang teritoryo para lang sa kanyang pansariling desisyon. Ang Perdium territory nga raw ay may mga iniintindi pa ng mga barbarians,
Kaya tama lang daw na huminto na muna siya sa ngayon. Tiyak nga raw siya na hindi na ngayon mapalagay si Amelia dahil sa nalalaman niyang sikreto ng Arkham Merchants Guild. Sasamantalahin niya nga raw ang pagkakataong ito para mapakinabangan niya ito. Kanina pang may iniisip si Belinda habang inoobserbahan nito si Ghislaine. Tinanong niya ang ating bida kung bakit nga raw eksakto ngang nangyari ang lahat ng mga sinabi nito. Nagtaka si Ghislaine kung ano ba raw ang tinutukoy ni Belinda. Binanggit ni Belinda na pinarinig nga raw sa kanya ni Ghislaine na kailangan niya agad patumbahin ang lahat ng mga gwardya kapag nakarinig ito ng ingay ng labanan. Sinabi rin daw ng ating bida na gawin niyang hostage si Amelia sa sandaling lumabas ito ng kwarto. Inamin ni Ghislaine na sinabi niya nga raw ang lahat ng mga nabanggit ni Belinda, pero nagkataon lang daw na nakikinig ito dahil si Fergus naman daw talaga ang kanyang sinasabihan. Napahinto sa pagdadahilan ang ating bida noong may bigla itong naramdaman. Nag-alala sina Old Man Fergus sa kalagayan ng kanilang young master. Naisip ni Ghislaine na mukhang ito na nga raw ang epekto ng paggamit niya ng third mana core. Mas maayos nga raw ang kondisyon niya ngayon kaysa noong huli niya itong ginamit, pero maaari nga raw siyang magkaroon ng problema kung lagi siyang makakaramdam ng recoil sa tuwing gagamitin na niya ang kanyang kapangyarihan. Kailangan nga raw niyang makahanap ng paraan kung paano niya mabilis na mapapaangat ang kanyang taglay na mana. Nagtaka si Ghislaine kung bakit hinawakan ni Belinda ang isa niyang kamay. Sinabi ni Belinda na napakagulo nga raw ng pagdaloy ng mana sa katawan ng ating bida. Bigla na lang tinusok ni Belinda ng ilang beses ang palad ni Ghislaine gamit ang isang manipis na karayom. Nabigla ang ating bida sa kakayahan na ipinapakita ni Belinda. Habang tinutusok siya nito ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagduduwal. Agad niyang ibinugas sa kanyang bibig ang mana na gustong ilabas ng kanyang katawan. Nagulat siya noong mapansin niya na bumukas ng kaunti ang daluyan ng kanyang mana. Ang paraan nga raw na ginawa ni Belinda ay hindi kayang isagawa ng isang tao na hindi malalim ang pag-intindi sa mana. Naisip ni Ghislaine na alam nga raw niya na hindi lang isang ordinaryong tagasilbi si Belinda dahil ang ina niya mismo ang nagdala dito. Napapaisip siya kung sino ba raw talaga ito, hindi niya nga raw alam kung bakit ang isang mahusay na individual na gaya ni Belinda ay magtatrabaho bilang isang tagasilbi sa isang maliit na teritoryo. Pero maganda nga raw sana kung magkaroon agad ng mga mahuhusay na individual ang kanilang per diem territory. Kailangan nga raw niyang mapalakas ang kanilang puwersa dahil ang mga tao na nakalaban niya ngayon ay pawang panimula pa lamang. Sa gitna ng kanilang paglalakbay ay may biglang sinabi si Belinda. Tutulungan niya nga raw ang kanyang young master sa lahat ng binabalak nitong gawin dahil malaki ang tiwala niya dito. Pero sana nga raw ay sabihin muna nito sa kanya kung bakit ito kumuha ng malaking halaga ng pera mula kay Amelia. Agad naman itong sinagot ni Ghislaine nang kinailangan nga raw niya ng magagamit na pera, at tanging si Amelia lang daw ang mayaman na kanyang kakilala. Nagulat sina Belinda at Old Man Fergus sa isinagot ng kanilang young master. Hindi makapaniwala si Belinda na sinira ng ating bida ang engagement nito nang dahil lang sa ganoong rason. Tiyak nga raw na magkakaroon nito ng problema kapag nakarating kay Count Rayfold ang mga nangyari. Sinabi ni Ghislaine na nakakasigurado raw siya na hindi ito sasabihin ni Amelia sa kanyang ama. Inasar niya rin si Belinda nang siguro naman daw ay naniniwala ito sa kanya gaya ng sinabi nito kanina. Kahit naiinis ay tumugon pa rin si Belinda nang may tiwala nga raw siya sa kanyang young master. Pero sinabi niya rin na siguro naman daw ay sasabihin din sa kanya ng ating bida kung saan ito gagamitin ng pera lalo na't inilalagay niya rin sa panganib ang sarili niyang buhay. Bigla na lang naging seryoso ang ating bida, hanggang sa sinabi na nito kay Belinda na gagamitin niya raw ito sa Forest of Beasts. Inilahad ni Ghislaine na binabalak niya nga raw pasukin ang kagubatan na pinamamahayan ng mga halimaw. Umalma si Old Man Fergus at sinabihan ang kanilang young master nang hindi niya raw ito maaaring gawin. Ilang beses na nga raw itong sinubukang gawin ng kanilang teritoryo simula pa sa pamumuno ng kalololohan ng ating bida. Tinanong ni Ghislaine si Old Man Fergus kung natatandaan pa ba raw nito ang kanyang ibinigay na utos bago pa man sila pumasok ng kastilyo. Natahimik ng saglit si Fergus, hanggang sa sinabi na niya na naroon nga raw sa lokasyon na itinuro ng kanyang young master ang tao na ipinapahanap nito. Tinanong niya rin ang ating bida kung sigurado na ba raw ito sa ipinahanap nitong tao, nakarating nga raw sa kanya na parang hindi maganda ang kondisyon nito. Sinabi ni Ghislaine na wala raw problema hanggat nabubuhay ito.
Kailangan ng araw nila itong mapuntahan ngayon. Tumutol naman si Belinda dahil kailangan na raw muna nilang umuwi, hindi nga raw maaaring gumala ang ating bida sa kasalukuyan nitong kondisyon. Tinanong ni Ghislaine si Belinda kung sa palagay ba raw nito ay hahayaan na lang sila ni Amelia matapos ang kanilang ginawa. Naisip ng ating bida na sa personalidad nga raw ni Amelia ay nakatitiyak siya na ipapapatay siya nito para hindi na siya makapagsalita. Ipinagmalaki ni Belinda na mahusay raw siya sa pakikipaglaban at isa rin naman daw kabalyero si Old Man Fergus. Sinabi ni Ghislaine na alam niya raw na maaasahan niya si Belinda pero ibang araw ang tungkulin nito. Ang kailangan niya nga raw ay isang vanguard na magpoprotekta sa kanya, at papunta na nga raw sila ngayon para makilala ito. Bumaba ang grupo ng ating bida sa tapat ng isang simpleng bahay. Kinatok ni Ghislaine ang pintuan ng bahay para tawagin ang nasa loob nito. Nagsalita si Belinda na parang wala naman daw tao sa loob ng bahay at parang abandonado na raw ito. Sinabi naman ni Old Man Fergus na ito nga raw ang tamang lugar ayon sa nakuha niyang impormasyon. Hindi na rin nagtagal at may nagbukas na nga ng pinto. Bumungad sa kanila ang isang malaking lalaki na tila nakalimutan ng mag-ahit. Nagtanong ang lumabas na lalaki kung sino raw ang mga ito. Nagulat ang tatlong kasama ng ating bida dahil hindi nila inasahan na ito na raw pala ang tao na kanilang sinadya. Bumulong si Belinda sa kanyang young master kung sigurado ba raw ito sa pinuntahan nilang tao. Sa palagay niya nga raw ay wala ito sa kondisyon para makipaglaban at parang hindi na rin daw ito sisikatan ng sunod na araw. Sumagot si Ghislaine at sinabi na tama raw sila ng napuntahang lugar. Hinintay ng lalaki na sabihin ng grupo ng ating bida kung ano ang pakay ng mga ito. Hanggang sa sinabihan na niya ang ating bida nang wag daw ng mga itong sayangin ang kanyang oras at umalis na lang daw ang mga ito. Sinubukan ni Belinda na pigilan ang lalaki pero nagpatuloy pa rin ito sa pagpasok. Napahinto lang ang lalaki noong banggitin ng ating bida ang kanyang pangalan at ang kanyang dating trabaho. Sinabi ni Ghislaine na ito nga raw si Gillian, ang dating namumuno sa mga Ratatosk mercenary. Lumingon ang lalaking si Gillian sa direksyon ng ating bida. Nagsalita si Ghislaine at sinabihan si Gillian nang matagal na nga raw niya itong gustong makita.